Kabanata 1626 Bakas sa mga mata ni Eric ang kawalan ng paniwala. Tanong ni Eric, kamukha ni Leila ang anak mo? Oo, kapag ipinanganak ang aking anak na babae, maaari kang pumunta at maglaro. Si Rebecca ay may disenteng ngiti sa kanyang mukha. Masasabi mo kay Avery kapag bumalik ka, bagamat na-occupy na niya si Elliot. But I'm doing well. Aalagaan kong mabuti ang mga anak namin ni Elliot kapag lumaki na ang mga bata, naniniwala. Ako na magkakaroon ng bagong sitwasyon. Eric, bakit hindi mo sabihin kay Avery ang sarili mo? Sa tingin mo ba nakakatawa ang sinabi mo? Nawala ang ngiti sa mukha ni Rebecca, dahan-daang sinabi ni Eric, noong nakita kita ngayon, sa wakas ay hindi na ako na-curious o nag-aalala, hindi mai-inlove si Elliot sa iyo, kahit ipanganak mo si Elliot ng 10 at 100 anak, walang magbabago. Natama ng tiwala sa sarili ni Rebecca, at nakakunot ang noo niya para pumatay ng langaw. Hayden, maaari. Avery, hindi ko makontrol kung gusto ko. Masyadong seryoso ang usaping ito. Ang pangunahing dahilan ay ang layout ni Wanda ay masyadong maaga. Sa oras na nalaman namin, huli na ang lahat. Hindi niya kayang harapin ako at ang iyong ama ng direkta. Kaya sinubukan ko ang lahat ng paraan para makitungo sa mga tao sa paligid natin. Hayden, tumakas na naman siya. Well, this time, hindi na siya mangangahas na bumalik kay Ari Adele, medyo ironic ang pakiramdam ni Avery. Isa na siyang wanted na kriminal sa Ari Adele, pagbalik niya sa Ari Adele, aarestuhin siya bago siya umalis ng airport, makakapagtago lang siya sa ibang bansa habang buhay. Nanay, hindi ko makakalimutan kung paano namatay ang aking lola, sinabi ito ni Hayden na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Teka, paglaki ko, ipaghihiganti ko ang lola ko. Napakagaan ng loob ni Avery, ngunit ipinaalala niya, Hayden, gusto lang ng nanay mo na maging malusog at masaya ang iyong mga nakababatang kapatid, ayokong tiisin mo ang paghihiganti ko kay Wanda. Napakagatlabi si Hayden at walang sinabi, lumapag ang eroplano sa airport sa Evansville, si Avery ay may dalang bag, si Hayden ay may dalang school bag at hila-hila ang maliit na malita ng kanyang ina, lumabas ang mag-ina, at agad na nakita si Elliot na paparating para kunin ang eroplano, pati na rin sina Leila at Robert. Hindi gaanong nakikipag-ugnayan si Avery kay Elliot nitong mga nakaraang araw. Bago matulog araw-araw, magpadala ng mensahe para makipag-chat. Ang pinaka-pinag-uusapan ay tungkol sa Wanda at Wonder Technologies. Kabanata 1627 Sinabi ni Avery kay Elliot kagabi na babalik siya ngayon, ngunit hindi sinabi ni Elliot na pupunta siya para sunduin siya. Matino namang kinuha ni Leila ang bag na dala ni Avery. Nasa loob ang ilang maliliit na regalo na binili ni Avery. Bakit ka pamayat? Pinulupot ni Elliot ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at tinitigan ng mabuti ang kanyang mukha. Namula si Avery nang makita siya ni Elliot, marahil ay naglalakbay at nag-eehersisyo ng husto. Gusto kong makita ang pinsala sa ulo, itinaas ni Elliot ang kanyang kamay para suklian ang kanyang buhok. Agad na hinarang ni Avery ang kanyang kamay, ito ang paliparan, maaari mo bang bigyang pansin ang iyong imahe? Wala akong masasabing imahe, natawa si Elliot sa sarili, ang laman kong puso, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Hindi napigilan ni Avery na matawa sa reklamong ito, sa susunod, sasamahan kitang mag-isa ng walang anak. Narinig ito ni Leila na naglalakad sa unahan nila at agad na tumalikod at tinitigan sila ng masama. Ahem, Leila, pasok ka bukas, natapos mo na ba ang iyong takdang aralin sa bakasyon sa taglamig? Tanong ni Avery. Lalong napaungol si Leila, hindi inaasahan ni Elliot na hindi kayang tingnan ni Avery ang mukha ng kanyang anak. Elliot, ang kanyang takdang aralin ay tapos na, sinuri ko ito. Avery, magandang ama, kung hindi dahil sa akin, I guess kaya mo pang alagaan ang bata. Elliot, pinupuri mo ako o kinukutya mo ako, lumabas sila ng airport at sumakay sa kotse. Ngumiti si Avery at sinabing, syempre pinupuri kita, siya nga pala, noong nasa calf gel ako, nagpa-brain examination ako, ayos na ang ulo ko, hindi mo na kailangang mag-alala, maaari mong tanungin ang iyong anak. Kung hindi ka naniniwala sa akin, napatingin si Elliot kay Hayden. Nakaupo si Hayden sa passenger seat, nakatitig sa harapan, at walang balak na ibaling ang ulo para kausapin siya. Nagtitiwala ako sa'yo, nakahinga ng maluwag si Elliot, magiging maayos ka. Pagod na pagod ako sa paglalakbay nitong mga araw na ito, gusto kong magpahinga sa bahay ng ilang araw bago bumalik sa trabaho, nag-apply sa kanya si Avery. Hindi na babalik si Wanda kay Ari Adele, maaari kang magpahinga hanggat gusto mo sa hinaharap, magalang na sabi ni Elliot.
Kabanata 1628 Nagpahinga si Avery sa bahay ng halos kalahating buwan. Matapos ang panahong ito ng paggaling, ang pinsala sa kanyang ulo ay karaniwang nakabawi. Noong una ay binalak niyang bumalik sa trabaho sa kumpanya, ngunit hiniling ni Elliot na tumulong siya sa kasal ni Shay. Tinawag niya si Tammy at sinamahan sina Shay at Wesley upang makita ang venue. Gusto ni Shay ng lawn wedding at nagrekomenda si Tammy ng hardin. May damo din sa garden, kinuhanan ko ng mga larawan ang mga bulaklak doon at ang mga ito ay napakaganda. Nangako ako na magugustuhan mo ito kapag nakita mo ito, sabi ni Tammy. Sa tingin ko rin, maganda ang garden, pero sige tingnan muna natin, depende kung gusto ni Shay o hindi. Sinulya pa ni Avery ang tiyan ni Tammy. Tammy, ang ganda ng tiyan mo, 4 na buwan ka lang, di ba? Marami kasi akong nakain, di ba kumain na ako dati, nung bumuti ng konti ang gana ko, gusto kong kainin lahat ng para makita ka at ang iyong anak, mas sincere yun. Napangiti si Tammy, umupo si Shay sa tabi nila at nakita silang nakangiti ng napakasaya at masaya para sa kanila, kaya lang, hindi siya. Naglakas loob na sabihin na gusto rin niya ng baby. Lalaki man o babae, basta magka-baby si Shay, ayos lang, matapos makuha ang sertipiko, binanggit niya kay Wesley ang tungkol sa pagnanais na magkaroon ng anak at si Wesley ay naging matatag at sinabihan siyang iwaksi ang ideya. Nag-aalala si Wesley na hindi makayanan ng kanyang katawan, ngunit pakiramdam niya ay wala siyang pinagkaiba ngayon sa isang normal na tao. Shay, anong iniisip mo? Napansin ni Avery na medyo down ang mood ni Shay at agad niyang inabot ang kamay. Kinakabahan ka ba sa kasal? Tumango si Shay. Sabi ni Tammy, Shay, hindi ka dapat makinig sa usapan ni Avery tungkol sa pagkakaroon ng baby, natatakot ka. Ba, hindi mo kailangang magkaanak, kaya hindi mo kailangang matakot. Sa oras na ito, sinabi ni Wesley sa driver's seat, hindi natatakot si Shay, gusto niyang magkaroon ng anak. Napaayos ang boses ni Wesley, at biglang namula ang mukha ni Shay. Nawala ang mga ngiti sa mukha ni Avery at Tammy, hindi nila inaasahan na may ganitong ideya si Shay. Hindi ako papayagan ni Wesley, nahihiyang paliwanag ni Shay kay Avery. Siyempre hindi ka papayagan ni Wesley na magka-baby, Shay, hindi ka pa nakakita ng isang sanggol, kaya hindi mo alam ang panganib, seryoso siyang tinignan ni Avery, huwag kang gumawa ng sarili mong desisyon tulad ng nakaraan, kung hindi, magagalit ang kapatid mo. Pinaalis ni Avery si Elliot, agad namang nagulat si Shay at tumango ng mariin. Haha, Avery, tinakot mo si Shay, umalingaw-ngaw ang tawa ni Tammy, nako, dapat sabihin na tinakot ni Elliot si Shay. Kabanata 1629 Walang magawang sinabi ni Wesley, dapat may makakakontrol kay Shay, hindi siya natatakot sa akin. Masungit na sinabi ni Tammy, Wesley, sa init ng ulo mo, wala sigurong matatakot sa iyo, ikaw ang lalaking may pinakamagandang ugali na nakita ko. Nahihiyang sinabi ni Wesley, takot na takot sa akin ang mga magulang ko, kasi madalas hindi ko sila pinakikinggan. Dumating sila sa garden na sinabi ni Tammy, bago pumasok sa hardin, nakakita sila ng malaking dagat ng mga bulaklak sa bakod na gawa sa kahoy. Agad namang naakit ang mga mata ni Shay, pagkabili ni Wesley ng mga tiket, pumasok siya sa hardin sa pamumuno ng may-ari ng hardin. Pwede bang dito gaganapin ang kasal? Nakita ni Avery na parang nagustuhan ni Shay dito, kaya tinanong niya ng diretso ang may-ari ng garden. Oo, ilang mag-asawa ang nagkaroon ng kasal sa amin sa labas noong nakaraang buwan, gusto mo bang manood? Ng video, sabi ng may-ari ng garden, Avery, sige, tingnan natin. Binuksan ng may-ari ng hardin ang kanyang telepono, hinanap ang video, at ipinakita ito sa kanila. Napakaganda, hindi maiwasang mamangha si Shay nang makita niya ang mga wedding videos ng iba. Tinanong ni Avery ang may-ari ng hardin, paano kinakalkula ang bayad. Depende ito sa kung gaano karaming mga bisita ang mayroon ka at kung anong uri ng mga serbisyo ang kailangan mo, maaari kaming magbigay ng mga serbisyo sa kasal at maaari ka ring makipag-ugnayan sa kumpanya ng kasal sa labas at ang mga kaukulang singil ay sisingilin, iba ang standards, ang sabi ng may-ari ng hardin. Mayo ang peak wedding season, kung sigurado ka na sa aming hardin, kailangan mong mag-book sa lalong madaling panahon. Tumango si Avery at tumingin kina Wesley at Shay, pumasok tayo sa loob at tingnan. Naglakad sila sa kailaliman ng hardin at ang mga makukulay na bulaklak sa loob ay nakasisilaw na nagpapalipad. Agad sa mood ng mga tao, nandito lang, hinawakan ni Shay ang kamay ni Wesley, kumikinang ang mga mata. Sige. Pagkatapos piliin ang lokasyon, simulan ang pagpili ng oras.
Iminungkahi ni Avery, bakit hindi ka pumili ng 2 araw sa holiday ng May Day, ang lahat ay magkakaroon ng oras at ang kasal ay magiging mas masigla. Wesley, oo. Punta tayo sa May 1 at 2. Bago magbayad ng deposito, tinanong sila ng may-ari ng hardin kung gusto nila ng mga serbisyo sa kasal. Tinalakay sila ni Avery, bakit hindi ako bumalik at makipag-usap kay Elliot, talagang gusto niyang mahanap ang pinakamagandang kumpanya ng kasal para kay Shay. Umiling si Wesley, ako na ang bahala sa lahat ng gastusin sa kasal namin ni Shay, kami na ang magdedesisyon ng sarili naming kasal, gamitin na lang ang wedding service dito, kakapanood ko lang ng video, ang sarap sa pakiramdam, tumango si Shay bilang pagsang-ayon. Sige, iginagalang ko ang iyong mga opinyon, napangiti si Avery. Matapos mapanood ang venue ay inaantok na si Shay kaya naman pinapunta siya ni Avery kay Wesley sa bahay ni Tammy. Huminto ang sasakyan sa bahay ni Tammy. Pinagmasdan ni na Avery at Tammy ang sasakyan ni Wesley na papaalis. Avery, may naisip lang akong tanong pero nahihiya akong sabihin, ngayon tayong dalawa na lang, sabi ni Tammy at medyo nag-alinlangan, dapat mga 4 may ang due date ni Rebecca. Saglit na natigilan si Avery, kinalkula ang oras sa kanyang puso, at tumango, kung hindi mo siya babanggitin, halos makalimutan ko yon. Tammy, sisihin mo ako, ayos lang, nangako si Elliot sa akin na hindi niya gusto ang batang yon, sabi ni Avery, at hindi pa rin mapigilan ang bigat ng puso niya. Kabanata 16:30 lumipas ang oras sa isang kisap mata. Dumating ang kasal ni Shay ayon sa schedule, tinapos ni Gwen ang 3 buwang kompetisyon at bumalik sa Ariadne, nakuha niya ang pangalawang posisyon sa final, bagamat hindi masyadong kasiya siya ang resultang ito, pagkatapos ng pagkawala, mabilis niyang tinanggap ang katotohanan. Nang makita si Shay na nakasuot ng magandang puting gasa, nainggit si Gwen. Gwen, Shay, ang ganda-ganda mo ngayon, napakaswerte ni Wesley na makapag-asawa ng napakagandang nobya. Biro ni Tammy, Gwen, pwede ka na ring magpakasal, tapos na ang iyong kompetisyon, ngayon ay makakapagpahinga ka na, ikaw at si Ben Schaffer ay isang magandang tugma. Sabi ni Gwen na masakit ang ulo, forget it, nakipaghiwalay ako kay Ben, hindi ba sinabi ni Avery sa iyo, noong umibig? Ang kabanatang ito ay ibinigay ng infobug.com. Bisitahin ang infobug.com para sa araw-araw na update. Tammy, sige, natatakot akong magsisisi ka, maraming beses na kaming naghiwalay at nagsara, pero hindi kami magkasama ngayon, ang tamang tao ang magkakatuluyan, matigas na sabi ni Gwen, sabay tayong magpakuha ng litrato. Hindi ba tayo magpapapicture sa labas, napakaganda sa hardin ngayon, tumawa si Avery at sinabing. Maraming bisita ang kumukuha ng litrato sa hardin, kuhanan muna tayo ng ilang litrato sa loob, binuksan ni Gwen ang kamera at naglakad papunta sa gilid ni Shay. Agad namang lumipat sina Tammy at Avery, nanay, niyakap ni Robert ang binti ni Avery, balisa at gustong kuskusin ang kamera, hug. Yayakapin ka ni tita, kinuha ni Shay si Robert sa kanyang mga bisig at pinaupo siya ng matatag sa posisyong C sa hardin. Kinuha ni Elliot ang isang kamera at kinuha na ng litrato ang kanyang anak na babae. Para sa kasal ni Shay at Wesley ngayon, nag-imbita lang sila ng mga kamag-anak at kaibigan na malapit sa isa't isa, kaya wala masyadong bisita. Umupo sina Hayden at Adrian sa isang bench sa gilid, pinagmamasdan ang mga bulaklak at halaman at mga bisita sa paligid. Biglang napansin ni Hayden na kinuha ni Ben Schaffer ang kanyang mobile phone, hindi alam ni Ben Schaffer kung ano ang kanyang nakita sa telepono, at ang kanyang mukha ay biglang naging malamig at mabigat.